What the hell have you done? Dating film producer at director si Lars, pero dahil sa naiskam ito ng business partner ng malaking pera, natutong magsugal si Lars para makabawi, pero nabaon lalo ito sa utang. Wala nang magamit si Lars na pera para makapag-produce ng pelikula, kaya kahit pagdidirect sa mga maliliit na project na TV short drama ay tinatanggap na lang nito. Nang araw na yun matapos ang shooting, ipinaalam ni Lars sa kanyang mga crew at artista na magbe-break muna sila ng ilang araw, dahil magbabakasyon sila ng kanyang asawa. Bago umuwi si Lars, bumisita muna ito sa kanyang ama na si Mikkel na isang veteranong sundalo, at matagal nang nakatira sa nursing home. Paulit-ulit na sinasabi nito na maraming sundalo ang namatay noon sa digmaan para sa bansa, kaya nalulungkot siya na ang mga bagong henerasyon ay hindi binibigyan ng halaga ang buhay, puro bisyo ang inaatupag katulad ni Lars. Memoryado na ni Lars ang mga sinasabi ng kanyang ama, ganun pa man nagpaalam si Lars na gagamitin nila ng kanyang asawa ang kanilang cabin, para makapagbakasyon sila ng ilang araw. Matapos noon dumaan din si Lars sa isang hardware at bumili ng martilyo, lagare, duct tape at mga lubid. Kinabukasan maagang sinundo ni Lars ang kanyang asawa, magkahiwalay muna sila ng tinitirhan ni Lars para makaiwas sila sa pagtatalo, at kaya magbabakasyon sina Lars ay para ayusin ang kanilang relasyon. Isang stage drama actress ang asawa ni Lars na si Lisa, habang nasa biyahe nagtanong si Lars kung kumusta ang audition ni Lisa para makakuha ng role sa isang pelikula. Sinabi ni Lisa na hindi niya alam dahil halos lahat ng nakikilala niyang mga direktor ay mga sinungaling. Nainsulto si Lars dahil isa rin siyang direktor. Nauwi na sa pagtatalo ang kanilang usapan, pero kalaunan nagkakabati pa rin ang dalawa. Mula nang magkaroon ng problema sa pinansyal ang mag-asawa, naging away-bati palagi ang nangyayari, hanggang magpasya si Lisa na lumipat muna ng ibang tirahan. Di nagtagal dumating na sila sa isang cabin na minana ni Lars sa kanyang ama. Agad silang nag-ayos sa loob. Inilagay ni Lisa sa cabinet ang mga binili nilang delata na kakainin nila ng isang linggo. May nakita si Lars na mga pagkain na nagkalat sa sahig, pero binaliwala lang niya ito. Bagkus pumunta si Lars sa basement para i-on ang generator, tiningnan din ni Lars ang kanyang mga baril na ginagamit niya sa pangangaso sa kabundukan, saka ito lumabas at naglinis ng paligid. Kinahapunan sa labas nag-dinner si Lars at Lisa, na itanong ni Lars kung kumusta ang acting class ni Lisa at ang partner nito na nagngangalang Diego. Sinabi ni Lisa na maayos naman at maganda ang kinalalabasan ng kanilang pagsasanay, pero hindi na umimik pa si Lisa dahil napapansin niyang may laman ang mga tanong ni Lars at nagseselos. Sa gabi naglaro sila ng Scrabble pero kahit sa maliit na bagay ay nauuwi pa rin sila sa pagtatalo, nawalan ng gana si Lisa na maglaro, kaya tumayo na lang ito at nagpaalam na mauna ng matulog. Kinabukasan naglakad sa paligid si Lars at kumuha ng mga bato, sa kanya ito inilagay sa kanilang speedboat. Kinuha rin ni Lars sa kanyang sasakyan ang mga binili niya sa hardware at dinala sa basement. Matapos niyang mailabas ang mga lubid, hinawakan ni Lars ng mahigpit ang martilyo, buo na ang pasya nito na iyon ang kanyang gagamitin para patayin si Lisa. Uminom muna ng ilang shot ng alak si Lars para mawala ang kanyang kaba sa dibdib, saka nito dahan-dahan na nilapitan si Lisa na nakatalikod, pero nang akma na niyang hahatawin sa ulo si Lisa, biglang humarap si Lisa at kinuryente si Lars gamit ang stun gun. Nang magkamalay na si Lars, nakagapos na ang kanyang mga kamay gamit ang binili niyang duct tape, nasa harap niya si Lisa at nagtanong kung saan gagamitin ni Lars ang mga binili nito sa hardware. Nung una ay sinabi ni Lars na gagamitin niya yun para ayusin ang bubong ng cabin. Pero nang lagyan ni Lisa ng bala ang baril ni Lars, natakot si Lars kaya nagtapat ito na papatayin niya si Lisa, puputul-putulin ang katawan at itatapon sa lawa. Yun ay dahil sa sukdulan ng galit ni Lars na nagtataksil sa kanya si Lisa. Napatawa si Lisa, hindi siya naniniwala na makakaya ni Lars ang pumatay dahil tanga ito at duwag. Nagtapat si Lisa na nagplano din siya na patayin si Lars. Bago sila pumunta ng cabin ikinwento ni Lisa sa lahat ng kanilang kakilala, na si Lars ang nagyaya na maghunting sila sa kabundukan, para hindi pa ginalaan ng mga tao si Lisa na may plano itong masama, dahil palalabasin ni Lisa na aksidente niyang nabaril si Lars. Nang sa ganun makuha ni Lisa ang insurance at mabayaran ang lahat ng kanilang utang, at makalaya na kay Lars na hindi marunong magpaligaya ng babae sa kama. Tinawanan din ni Lars ang plano ni Lisa, sinabi ni Lars na hindi nabibigyan ng role sa pelikula si Lisa, dahil tanga itong artista at hindi marunong umarte, kaya madali lang malalaman ng mga pulis na nagsisinungaling si Lisa. Napikon si Lisa, mabilis na hinato nito ng baril si Lars, inutusan din ito si Lars na lumabas ng bahay para doon patayin, pero biglang may lalaking humampas sa ulo ni Lisa dahilan para mawalan ito ng malay. Ang lalaking dumating ay si Victor na isang trabahador,
Ito ang tinatawag ni Lisa at Lars kung may ipapaayos o ipapalinis sa bahay. 5 araw bago pumunta sa cabin sina Lars at Lisa, pumayag si Victor sa alok ni Lars na pagtulungan nilang patayin si Lisa, kapalit ng paghahatian nila ang $1 million na makukuha sa insurance. Sa basement na nagkamalay si Lisa, nagtatakang nagtanong si Lisa kung bakit idinamay din ni Lars sa kanilang problema ang isa pang tanga na si Victor. Sinabi ni Victor na hindi siya tanga, kapag napatay na nila si Lisa at naitapon, makakabili na siya ng bagong sasakyan at bahay, dahil tag 500,000 sila ni Lars sa makukuha sa insurance na 1 million. Malinaw na kay Lisa na kaya siya gustong patayin ni Lars ay dahil sa insurance, para makabayad si Lars sa mga utang, hindi marimata ang kanilang bahay at pangtustos sa sugal. Sinabi ni Lars na kaya siya nagsusugal para makabawi sa malaking perang itinakbo ng kanyang business partner, at wala na rin halaga pa sa kanya si Lisa dahil sa pagsiping nito sa ibang lalaki. Pero sinabi ni Lisa na niloloko ni Lars si Victor, dahil hindi 1 million ang makukuha nila sa insurance kundi 3 million. Inalok ni Lisa si Victor na sila ang maghati ng 3 million basta patayin lang nito si Lars. Pumayag agad si Victor na si Lars na lang ang patayin nito. Kumilos si Lars para agawin ng baril, habang nagawa naman ni Lisa na makawala sa nakataling lubid. Napahawak si Victor sa dulo ng baril na nakalabit ni Lars ang gatilyo, kaya pagputok wasak ang kamay ni Victor. Napatakbo ito sa pagkabigla. Sinabi ni Lisa na pigilan ni Lars ang pagdugo ng kamay nito, pero nagkamali ng intindi si Lars bagkos binaril nito si Victor para mapigilan. Natakot ang mag-asawa na siguradong makukulong sila sa pagkamatay ni Victor, kaya sinisi ni Lisa si Lars sa nangyari. Naisip ni Lars na walang makakaalam na napatay niya si Victor kung mapapatay din niya si Lisa. Ang kaso hindi na naman siya nagtagumpay dahil wala ng bala, kaya agad naglagay ito ng bala. May nakitang kutsilyo si Lisa at itinusok sa paa ni Lars, pilit na binunot ni Lars ang kutsilyo at hinabol si Lisa, hanggang maabutan niya ito sa kwarto. Naiputok ni Lisa ang baril pero natigilan sila ng marinig ang sigaw mula sa itaas. Hindi na sila nakagalaw pa nang biglang bumagsak ang kisame na may kasamang nahulog na 3 lalaki. Ang hindi alam ni Lisa na 3 araw bago sila pumunta ng cabin, 3 lalaking nagngangalang Roy, Peter at Dave, ang nakatakas sa bilangguan kung saan natagpuan nila ang cabin ni Lars. Mabilis silang nakapasok, naghanap ng makakain at ginamit pati ang mga damit ni Lars. Nang dumating ang mag-asawa agad nagtago ang 3 sa kisame, pero nang may putok ni Lisa ang baril tinamaan si Roy na nagpataranta sa 3. Kaya bumigay ang kisame at sabay-sabay silang nahulog. Wala nang nagawa pa sina Lisa nang igapos sila ng 3 sa basement. Sinabi ni Peter na nakita nila ang tao na napatay ni Lars pero wala silang pakialam. Ang importante ay may pagkakataon na sila na mailabas ang naipong pagtitiis dahil sa matagal na pagkakakulong. Walang narinig na pagtutol kay Lars, para sa kanya ay kabayaran na yun sa ginawang pagtataksil ni Lisa. Nagmakaawa si Lisa pero natawa lang sina Dave, sabik na sila sa kanilang gustong gawin. Yun nga lang si Lars pala ang type ng 3, tinutukan ni Peter ng baril si Lars at nagbanta na papatayin ito kapag hindi sumunod sa kanila. Natakot si Lars kaya sumunod ito sa gusto ni Peter. That's a good boy. Nahalikan ang kanyang paa. Pero iba ang gusto ni Dave at Roy na mangyari, kaya tuwang-tuwa na binuhat ng mga ito si Lars na umiiyak at nagpupumiglas. Hindi nakatiis si Lisa na makitang nagmamakaawa si Lars. Inalok nito ng pera si Peter. Sinabi ni Lisa na may $125,000 siya sa bangko, at pwede niyang i-withdraw sa susunod na araw para ibigay kina Peter kapalit ng kanilang kalayaan. Pumayag agad si Peter dahil kailangan nila ang malaking pera para makalayo sa lugar, kaya inutusan nito si Roy at Dave na tigilan nila ang paglalaro kay Lars. Iniwan ng 3 sina Lisa at Lars sa basement, at nanood muna sila ng palabas sa telebisyon, habang ginagamot ni Dave ang sugat ni Roy. Samantala isang kapitbahay ni Lars ang napadaan sa cabin, at nakitang nakabukas ang pintuan at may mga sasakyan, kaya tinawagan ito si Mikkel. Nang malaman ni Mikkel tumawag din ito kay Lars pero nag-alala si Mikkel na hindi sumasagot sa cellphone ang kanyang anak. Dahil sa hindi pinayagan ng nurse na lumabas si Mikkel, hinampas ito ni Mikkel at kinuha ang susi ng sasakyan ng nurse saka nagmamadaling umalis. Habang sa basement humingi ng tawad si Lisa na nawalan siya ng tiwala kay Lars, kaya nagawa niyang magtaksil ng 1 beses. Ganun pa man inamin ni Lisa na mahal pa rin niya si Lars pero kahit magsisi pa sila pareho sa kanilang mga pagkukulang, ay wala na ring mangyayari dahil papatayin na rin sila ni Peter, sa oras na malaman ng mga ito na wala silang pera sa bangko. May naisip si Lars na paraan, kinuha niya ang bola ng bilyar at itinago, nagsisigaw si Lars para makuha ang atensyon ni Peter.
Nang bumaba si Roy nakiusap si Lars na kailangan niyang mag-CR kung saan pinayagan naman siya ni Roy. Subalit paglabas ni Lars mabilis nitong hinampa si Roy ng medyas na may palaman na bola ng bilyar, nawala ng malay si Roy kaya nagmamadaling umakyat si Lars. Naghintay si Lisa na bumalik si Lars pero ilang minuto na ay wala pa rin ito, kaya gumawa na rin ng paraan si Lisa para makatakas. Napansin naman ni Peter na hindi pa bumabalik si Roy, at laking gulat nila nang makitang nakatakas na ang mag-asawa at walang malay si Roy. Nang magising si Roy, naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang mag-asawa. Naubusan ng battery ang flashlight ni Roy kaya naisipan nitong bumalik ng cabin. Habang si Lisa lumabas sa kanyang pinagtataguan at pumasok muli sa cabin, para kunin ang susi ng sasakyan. Nagulat si Lisa nang makita siya ni Roy na handa na siyang patayin ito. Dumating bigla si Lars at tinaga ng kutsilyo sa dibdib si Roy. Hindi ito ininda ni Roy, nagawa pa nitong gumanti at bugbugin si Lars. Lumaban din si Lisa pero hindi rin siya umubra sa lakas nito. Nakita ni Lars ang ginagawa sa kanyang asawa, agad kumilos si Lars at binaril sa ulo si Roy. Narinig ni Peter ang putok kaya nagmamadali silang bumalik ng cabin. Umiyak si Dave nang makitang patay na si Roy. Nagtago sina Lars sa cabinet, humingi ng tawad si Lars kay Lisa, inako nito na kasalanan niya ang lahat kaya naging magulo ang kanilang pagsasama, ganun pa man mahal pa rin niya si Lisa. Ibinigay ni Lars ang susi ng speedboat at sinabing kapag nagkaroon ng pagkakataon iligtas ni Lisa ang sarili. Umaga na nang mahanap ni Peter ang pinagtataguan ng mag-asawa, sinunggaban ni Lars si Peter para makatakas si Lisa, nagmamadaling tumakbo ito palabas na eksakto namang papasok si Dave kaya nagkabangga sila. Nakatakbo rin si Lars palabas ng cabin, pero tumalon si Peter mula sa bintana para pigilan makatakas ang mag-asawa. Galit na binugbog ni Peter si Lars, sumaklolo si Lisa at hinampas nito ng kalaykay si Peter na tinamaan sa tagiliran. Hinawakan ni Dave si Lisa para hindi ito makakilos. Nagkataon na dumating na si Mikkel at nakita ang lahat, kaya sinagasaan nito si Peter. Bihasa sa paghawak ng armas si Mikkel kaya mabilis lang nitong nabaril si Dave. Buhay pa si Peter at mula sa likuran ay walang awang sinaksak at pinatay si Mikkel. Dinala ni Peter si Lisa sa pag-aakalang may pera nga ito sa bangko, habang hindi alam ni Peter na nasa likuran si Lars. Nang makalapit si Lars pinag-uuntog nito ang ulo ni Peter, pero sanay si Peter sa labanan kaya binugbog na naman nito si Lars. Kumilos si Lisa para tulungan si Lars, binuksan nito ang fire extinguisher at pinabuga kay Peter. Nagkaroon ng pagkakataon si Lars para hatakin si Peter, at ilagay ang kamay nito sa propeller ng speedboat, na naging resulta sa pagkaputol ng braso nito. Nakita ni Lisa ang bag ni Lars na may mga laman na bato, nagmamadaling kinuha ito ni Lisa at inilagay sa leeg ni Peter, sa kasabay na itinulak nila sa tubig si Peter, hanggang dahan-dahan nang lumubog ito sa lawa. Nang makabalik na ang mag-asawa sa cabin, sinabi ni Lars na kahit patay na ang tatlong kriminal, hindi pa rin tapos ang kanilang problema dahil baon pa rin sila sa utang, pero isang paraan ang naisip ni Lisa. Nang dumating ang mga pulis at mga reporter, sinabi ni Lisa na ang wagas na pagmamahala nilang mag-asawa, ang naging sandata nila para lumaban sa mga takas na bilanggo, na plano silang pagsamantalahan at patayin. Naging instant celebrity sina Lisa at Lars, pinag-aagawan sila ng mga TV network para ma-interview na may kapalit na malaking halaga. Isinapelikula ang nangyari at si Lisa ang gumanap na bida, na kumita ng milyon-milyon, kaya nabayaran agad ni Lars ang kanilang mga utang. Mula noon naging maayos na ang pagsasama ni Lars at Lisa, nagpatuloy na rin si Lars bilang producer at direktor ng pelikula. Marami pong salamat sa inyong panonood. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout naming subscribers, na sina Fernando Supsup, Kiona Lee at King Ribu ng Hermosa Bataan, Verlin, Reggie Gulada ng Tupi South Cotabato, Mac G Rain TV, Jong Abs TV ng Misamis Oriental, Benji Bontola ng Davao City, Kim Arol de la Cruz ng Iloilo, Sponge, belated happy birthday kay Joy Paul Vlog, ng Malaybalay City Bukidnon Motocross Vloggers, Noipi Truckers ng Europa, Glenn Maraganyas ng Tagum City, Ate Hildes Channel ng Candy High Bohol, Leti Malabat ng Nagoya Japan, Lorna Eco, Rajula Amal, Rodino Torio ng Magumbayan Malalag Davao del Sur, Sheila May Javier, Manish Yamutia, Marilu Feliciano ng Santiago City Isabela, Marites Nalica, Rich Moon ng Antipolo City, Rosalie Manengo, Sanso Abido ng Olongapo City, Glennon Ruwado ng Zamboanga Sibugay, Mudrock Jum ng Lapu-Lapu City, at kay Diosdado o Raya ng Malabon City. Pagpalain po tayong lahat, ingat po kayo palagi.